Number 1. Flat na mundo. Marami sa atin ang nag-iisip na ang ideya ng flat earth ay isang modernong kabalbalan o di kaya ay galing sa Middle Ages. Pero guess what? Kahit noong ancient Greece pa lang, na-figure out na ng mga tao na bilog ang earth. Imagine, wala silang satellites, walang Google Maps, pero with just a stick at an observed shadow, napatunayan nila na ang mundo ay hindi isang giant pizza crust. Pinaniniwalaan na ni Aristotle ang spherical earth noong 330 BC at na-compute pa ni Eratosthenes ang circumference nito noong 240 BC gamit ang geometry at, you guessed it, sikat ng araw at mga anino. Pero kahit may centuries na tayong may proof, scientific observation, astronomy at pictures from space, may mga tao pa ring matigas ang ulo at naniniwala na flat ang earth. Sila yung tipo na kahit nasa top ng bundok, ayaw pa ring maniwala na may curves ang mundo. Imagine, re-reject mo ang global consensus at pati na rin ang basic geometry. Para kang ayaw maniwala sa gravity kahit nahulog ka na from a chair. So kung may makita kayong luma na world map, isipin nyo na lang, namumula na yan sa hiyasa kung gaano ka-confident ng mga taong ito sa kanilang kasinungalingan. Number 2. Ang araw ang umikot sa mundo. For thousands of years, naniniwala ang sangkatauman na tayo ang center of the universe. Literal na tayo ang bida sa cosmic narrative. Ang lahat ay umiikot sa atin. Ang araw, ang buwan, pati ang mga bituin. Ang tawag dito ay geocentric model at ang pangunahing endorser nito ay si Ptolemy noong 2nd century AD. Siyempre, ang tingin natin noon ay ang Earth ang pinaka-importanting planeta, so logical lang na tayo ang nasa gitna, di ba? Sobrang lakas ng ating cosmic main character syndrome na halos ipagsigawan natin sa buong kalawakan na, "Hello, we're here, look at us." Pero dumating si Copernicus noong 16th century at winasak ang ating cosmic ego. Sabi niya, "Hold on guys, it's actually the sun that's at the center." Heliocentric model ang tawag doon. Tapos, pinatunayan pa ni Galileo ang idea na yan gamit ang kanyang telescope. Turns out, hindi tayo ang sentro ng lahat. Isa lang tayo sa milyon-milyong planeta na umiikot sa isang bituin, na umiikot naman sa gitna ng galaxy, na umiikot sa universe. Ang nangyari, we literally demoted the entire cosmos at sinabing, "Uy, kami muna ang bida," just to feed our ego. Nakakatawa kasi ang universe malamang nag-facepalm lang sa atin. Number 3. Nakalalason ang kamatis. Ngayon, mahirap isipin na may panahong kinatatakutan ng mga Europeans ang kamatis. Yes, ang kamatis na ginagamit natin sa spaghetti, adobo at salsa. For centuries, simula nang dalhin ito sa Europa mula sa Amerikas noong 16th century, itinuring ito bilang poison apple. Bakit? Kasi kapag kinain daw ito, nagkakasakit at namamatay ang mga tao. Imagine, merong prutas na galing sa ibang kontinente at ang itsura niya parang evil version ng mansanas. Siguro nakita nila yung pulang kulay at naisip agad na, danger, toxic. Ang nakakatawa rito, they were actually right but for the absolutely wrong reason. Hindi ang kamatis ang nakakalason. Ang problema ay ang ginagamit nilang plato, pewter plates. Ang mga plato na ito ay may lead content. Dahil acidic ang kamatis, na-leach out nito ang lead mula sa plato at iyon ang naglalason sa kanila. So, sa madaling salita, hindi ang kamatis ang pumapatay sa kanila, kundi ang kanilang sophisticated tableware. Hindi nila alam ang simpleng pagbabago lang sa plato ang solusyon. Na-misinterpret nila ang sitwasyon at dahil doon ilang daang taon tayong walang tomato sauce. What a waste! Number 4. Nakakagaling ng sakit ang pag-donate ng dugo. Imagine mo, sumakit ang ulo mo. Anong gagawin ng doktor noong medieval times? Bibigyan ka ng pain reliever? Magre-refer sa neurologist? Hindi. Ang solusyon nila? Tatanggalan ka ng dugo, friend. Yes, ang bloodletting ay isa sa pinaka-popular na medical treatment for centuries. Mula sa sakit ng ulo, lagnat o kahit ano pang karamdaman, ang sagot ay palaging, let's drain some blood. Ang belief ay mayroong imbalance sa humors ng katawan, dugo, phlegm, yellow bile at black bile. Kapag may sakit, ibig sabihin may sobra sa isang humor, kaya dapat itong ilabas. So kung may lagnat ka, ang doktor na kadalasan ay isang barber ay gagamit ng linta o kutsilyo para lang kumuha ng dugo sa'yo. Kung sa modernong emergency room, kapag dugo ang dugo ka, ililigtas ka nila. Pero noon, kapag may sakit ka, lalo ka nilang duduguan. Ang worst part, maraming pasyente ang namamatay, hindi dahil sa sakit nila, kundi dahil sa treatment mismo. Technically, they cured the symptoms dahil ang pasyente hindi na nabuhay ng matagal para magreklamo. Imagine na lang kung may modernong sakit na ganyan,
Siguro ang tagline ay, bloodletting, hindi ka na magkakasakit ulit, ever. Number 5, ang boiling frog myth. May kasabihan tayong boiling frog syndrome o boiling frog experiment. Ang idea ay, kung ilalagay mo ang palaka sa kumukulong tubig, agad itong tatalon palabas. Pero kung ilalagay mo siya sa malamig na tubig at unti-unti mong painitin, hindi raw niya mapapansin ang pagbabago at mamamatay na lang siya sa init. Ginadamit ito madalas bilang metafora para sa mga tao o sitwasyon na hindi nakakapansin sa unti-unting paglala ng isang problema hanggang sa huli na ang lahat. Kaya huwag kang maging boiling frog, tang payo. Pero guess what? This is just a myth. Ang totoo, kapag nag-init ang tubig, ang palaka ay tatalon agad palabas para iligtas ang sarili niya. Hindi siya tanga. Ang palaka ay mayroong thermal regulation mechanism at mararamdaman niya ang pagtaas ng temperatura at aalis siya agad. Ang frog ay hindi magiging metaphorical idiot para lang sa ating mga human lesson. Turns out, ang frog ay mayroong mas magandang survival instincts kaysa sa kaibigan mong patuloy na nananatili sa isang toxic relationship na paulit-ulit mong sinasabihan na lumabas ka na dyan. Number 6. 10% lang ng utak-utak lang ang gamit natin. Ito ang isa sa pinakamatagal at pinakamalaganap na myths tungkol sa ating utak, na 10% lang daw ng ating brain ang ginagamit natin. Sinasabi na, imagine kung 100% ang gamitin mo, kaya mong maging psychic o lumipad. Kadalasan, ginagamit ito para i-motivate ang mga tao na mag-unlock ng kanilang full potential, o di kaya ay justification sa mga tao na masyadong tamad. Siguro, yan ang palaging dahilan ng mga estudyante kapag bagsak sila sa exam. Ay, 10% lang kasi ng utak ko ang ginagamit ko. Ang totoo, that's just our daily internet behavior, hindi biology. Ginagamit natin halos ang buong utak natin sa bawat oras ng bawat araw. Kahit natutulog ka, active ang halos lahat ng regions ng iyong utak. Brain scans, gaya ng functional MRI, ay nagpapakita ng activity across almost all regions ng utak, kahit sa simpleng gawain tulad ng pag-iisip, paghinga o paggalaw ng daliri. Walang idle parts. Kung 10% lang ang ginagamit natin, ang brain damage sa 90% ng utak ay hindi magiging malala. Pero kahit konting damage lang, malaking epekto na. So gamitin nyo na ang buong brain ninyo, hindi lang para mag-scroll sa social media. Number 7, ang horned helmets ng Vikings. Kapag iniisip mo ang Vikings, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Siyempre, malaking lalaki na may beard, hawak ang axe, at nakasuot ng helmet na may malalaking sungay, di ba? Ito ang iconic image na nakita natin sa mga pelikula, cartoons, at pati sa mga children's books. Ang horned helmet ay naging synonymous na sa mga Vikings, na parang ito ang kanilang official uniform kapag sumasalakay sa mga villages. Imagine mo, nagra-raid sila habang nakadisplay ang mga sungay nila na parang target na lang sa mga kaaway. Pero ang reality, totally 19th century opera costume invention lang ang horned helmets. Walang ebidensya na nagsusuot ng ganoong helmet ang mga Vikings. Bakit? Kasi hindi practical sa labanan. Imagine, habang nakikipaglaban ka, sasabit ang sungay mo sa sanga ng puno o di kaya ay mahahawakan ng kalaban. Ang totoong Viking helmets ay simple, cone-shaped at walang sungay. More on functional protection. Ang idea ng horned helmets ay nagsimula sa isang opera production noong 1876 na pinamagatang Der Ring des Nibelungen ni Richard Wagner. So hindi sila nagra-raid ng villages, kundi nagra-raid sila ng costume department ng isang opera. Number 8. 3-second memory ng goldfish. Ilan sa atin ang naniniwala na ang goldfish ay may memory na 3 segundo lang? Ang ibig sabihin, nakalimutan na niya kung ano ang ginawa niya 3 segundo lang ang nakalipas. Kaya okay lang na nasa maliit lang silang bowl kasi hindi naman daw nila naaalala na paulit-ulit lang sila sa iisang lugar. Ito ang palaling reason kung bakit hindi mo na kailangan bigyan ng magandang view ang goldfish mo. Ayos lang yan, hindi naman niya naaalala na kakain lang siya o hindi niya naaalala na ikaw ang nagpapakain sa kanya. Well, this is another fishy myth. Ang totoo, ang goldfish ay may memory na umaabot ng several months. Yes, months! Kaya nilang tandaan ng iba't ibang shapes, colors at sounds. May mga studies pa nga na nagpapakita na kaya nilang matuto ng tricks tulad ng paglangoy sa isang maze. So kung sinasabi mo sa goldfish mo ang lahat ng secrets mo dahil sa akala mo ay makakalimutan niya agad, well, you're in for an awkward surprise. Naaalala ka ng goldfish mo at lahat ng sinabi mo. Kaya next time, mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mong isda. Number 9. Di tatama ang kidlat sa parehong lugar.
Don't worry, hindi na ako tatamaan ng kidlat kasi na-strike na ako dati. Lightning never strikes the same place twice. Ilan sa atin ang narinig na ang kasabihang ito, ginagamit para i-comfort ang sarili o ang iba pagkatapos ng isang masamang karanasan. Ang idea ay, kapag may nangyari ng masama sa isang lugar o sa isang tao, hindi na ito mangyayari ulit. Parang may immunity ka na sa lightning strike. Pero ang reality, baliktad. Lightning actually loves to strike the same place twice, at thrice, at dozens of times. Ang kidlat ay may favorite spots, lalo na kung ang lugar na ito ay matataas at good conductors ng electricity. Take the Empire State Building as an example. Hindi lang ito nagkakaroon ng isa o dalawang lightning strike sa isang taon. Hundreds of times ito tinatamaan ng kidlat annually. Yes, hindi ito isang one-hit wonder. Ito ay isang lightning magnet. So sa madaling salita, ang kasabihang ito ay hindi lang mali, kundi delikado pa. Kung gusto mong maging safe, huwag kang pumunta sa mga matataas na lugar habang may thunderstorm. Ang Empire State Building ay basically isang thunder influencer na umaakit ng lahat ng kidlat sa kanya. Number 10. Nakakarayuma ang pagpapatunog ng buto. Simula bata pa tayo, di ba? Naririnig natin sa mga magulang o lolo't lola, huwag kang mag-crack ng knuckles, magkaka-arthritis ka. Kaya kapag naririnig mo ang pop sound ng joints mo, may guilty feeling agad tayo. Kinakabahan tayo na baka bukas, ang mga kamay natin ay magiging parang sa matanda na hirap igalaw. Ito ang isa sa mga pinaka-persistent na babala na inuulit-ulit sa atin na parang ito ang ultimate medical truth. Kaya iniisip natin, masama talaga ito sa ating joints. Pero ang science, zero correlation. Ibig sabihin, walang koneksyon ang pag-crack ng knuckles sa pagkakaroon ng arthritis. Ang pop sound na naririnig mo ay dulot ng bursting bubbles ng nitrogen gas sa synovial fluid na naglulubricate sa iyong joints. Hindi ito nagiging sanhi ng anumang damage sa cartilage o tissue. May isang doktor nga na nag-experiment sa sarili niya sa loob ng 60 years at wala siyang nakitang koneksyon. So your grandpa lied loudly. Pero kahit hindi ito nagiging sanhi ng arthritis, baka lang masakit sa pandinig ng ibang tao. Hindi ka siguro magkakaroon ng arthritis, pero baka magkaaway kayo ng kaibigan mo kapag inulit mo yan. Ayan, ang ating hit parade ng mga paniniwala na akala natin ay totoo pero napatunayang mali. Mula sa hugis ng mundo hanggang sa memorya ng goldfish, malinaw na ang sangkatauhan ay palaging confidently incorrect. Pero sa totoo lang, okay lang yan. Kasi ganyan tayo matuto, ganyan tayo umuunlad. Ang bawat maling paniniwala ay isang stepping stone sa mas malalim na kaalaman. Naging flat earther tayo, naging geocentric, natakot sa kamatis, nag-godlet at naisip na may 10% lang tayong utak. Ang totoong pagkakamali ay ang isipin na huminto na tayo sa pagiging mali ngayon. Kasi let's be real, marami pa rin tayong paniniwala na after a few decades, malamang ay tatawanan lang natin. Next up, bakit nakakapigil sa paglaki ang kape? Spoiler, hindi rin.